Hello, miracle workers! Welcome to another special episode of Unlocking Miracles, January's Guide to Life, Love, and Leadership. And for this special episode, this is a special episode kasi Father's Day ang celebration natin ngayon. And I have invited somebody special. And he is the owner of Don't Leak Creations. 29 years in ABS-CBN. And nakatrabaho ko siya for how many years? I think 6 years since I started in ABS-CBN. And nag-umpisa pala ako as PA and then up to the time that I was able to achieve my dream of becoming an executive producer. Friends, help me welcome here at Unlocking Miracles, Direct Gemster! Jose Marie Hello. Reyes, hello! Hello guys. Magandang magandang umaga, hapon, gabi sa lahat ng mga nanonood dito sa Unlocking Miracles ni Miss Janice. Thank you for having me. Yes. Wow, thank you. Thank you for setting aside time. Alam ko sobrang busy mo. What are you grateful for today, Direct Gem? Unang-una gusto ko lang sabihin yung 29 years ko sa ABS. Nag-start ako 9 years old. Baka sabihin nyo kasi matanda na ako. Baka sabihin nyo matanda na ako. So 9 years old ako nag-start sa ABS plus 20 yon. Kaya 29 years. Tapos Grabe. okay, grateful ako kasi syempre unang-una, ah everyday pag gumigising kami ng wife ko, lagi kami nagte-thank you for the life that we have. Okay, yun yung lagi namin pinapasalamatan. Parang we pray na thank you for another day, thank you for another life na binigay niyo po sa amin. And syempre, na grateful na healthy tayo, di ba? Nandito tayo ngayon. May kinakain Yes. araw-araw. Yung mga simple things, yun yung we should be most grateful. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan. So for the interest of our viewers na first time ka ma-encounter dito sa podcast ko, can you give us a brief background, how you started, bakit ka napunta sa ABS, and now you are a successful business owner owning a events company? Go ahead. Okay, dun sa 29 years, hindi ko na umpisahan dun sa year 1, no? Baka abutin tayo ng mga 10 Yeah, hours buti ng tayo video. ng shop-shop niyan. Okay, basta nag-start ako sa mga OGs dyan nung mga batang 90s, The Sharon Cuneta Show. Mm. Uh, as an assistant music researcher, and then I just worked my way up from being a production assistant, from being a segment producer, a segment writer, a writer, tapos naging floor director, assistant director, naging editor, and then nabigyan ako ng break na makapag-direct ng mga shows. And ang pinaka-first directorial job ko was yung show ni Mariel sa unang season ng Pinoy Big Brother. And si Miss Linggit ang nagbigay sa akin ng break niya na i-direct yung Pinoy Big Brother A Plate with Mariel. Ayan. So, from that, nagkaroon na ng mga breaks and ayun na, binabigyan na tayo ng mga breaks sa makapag-direct ng mga shows which was mga karamihan sitcoms and gag shows. And ang mga pinaka-recent na mga dinedirect ko bago pa mag-pandemic was Magandang Buhay, Banana Sunday. And now, after pandemic, ginagawa ko yung mga contract signing na ng mga artista. Hindi ako gumagawa ng contract nila. Kino-cover ko lang yung kino-cover ko lang yung contract signing like sina Daniel, Padilla, sina Nice. Catherine. Tapos yung pinaka-recent, meron tinatawag na New Movie Alert, NMA, ang Star Cinema. So parang ang ibig sabihin nun, ilo-launch nila na ito ang ginagawa kong pelikula. And ang huli kong ginawang ganun ay yung kay Catherine Bernardo na I Love You Again with Alden. So Ay, wow. nilaunch, ano yun? Ano yun? Hello again pala. Hello love again. I love you again. I love you again. Di ba kasi meron sila Yeah. Hello, Love, Goodbye. Okay, so ngayon meron silang tambalan. Sequel. Yeah, Sequel Hello, yon. Love Again. So hindi ako Mm. magdidirect ng film para lang sa kaalaman ng lata. Oo. Yung launching lang ni Yung Catherine, launching lang. yeah, na nag-live stream, ako po yung nag-direct nun. So karamihan, ganun po yung mga ginagawa natin. And syempre, etong Don't Blink Creations namin,
ito yung mga corporate events. It's a one-stop shop. So, don't blink na ba tayo o doon lang muna tayo sa 29 years na dumaan sa, Sige, sa hold ABS? your horses. Oh, sige, sige. So, Ayan, so, yun ang kabuuan po ng Don't Blink, ng ABS-CBN journey ng ko. ABS-CBN journey niya. And nung nakilala ko, guys, nung nakilala ko si Direk Jem, long hair pa siya. Rock and roll. Rock and roll. Ayun. Tapos, halos lagi kami nagkikita niyan kasi nga, siya rin yung editor namin noon sa Home Along the Airport. Yes. So, and then hanggang sa naging Going Bulilit, 'di ba? Tapos Aalog-alog, nag-ano ka rin noon, 'di ba? Nag-assistant director ka kay Yes. kay Direk Randy. Direk Randy. Yan. Tapos Yes. hanggang sa nag-banana split nga tayo. So, Yes. talagang almost the entire life ko sa ABS-CBN, si Direk Jem, lagi ko nakikita yan, lagi ko nakakatrabaho. Kulang na lang And isang bahay na lang ang tira namin. kasi ginagawa nating bahay ang ABS-CBN, no, 'di ba? Isang ginagawang Halos bahay ng hindi na ABS. tayo umuuwi, 'di ba? Parang Exactly. meron ka na, naalala ko lagi kami dalang kumot, nag-edit ka, nakakumot ka sa sobrang lamig sa TOC or sa editing bay, Perfect. 'di ba? So, yung mga experiences natin na 'yon, parang nakatatak na 'yun sa atin, and talagang there were so many fun experiences din and not so fun Not so experience. fun. Yeah, hindi naman mawawala 'yun, syempre ang mga not Yeah, so fun. lahat naman. That's part Yes. of hindi lang ng ABS, that's part of life, the ups and downs. True. Hindi maiiwasan 'yan. True. Pero the downs are always motivation for us to make it perfect. Yes. And so ako naman natutuwa kasi ito pa lang si Direk Jem, nag-establish siya ng business niya during the pandemic. O, di ba? Yes. Can you tell us more about this and the miracles behind the creation of Don't Blink Creation? Yan, Yan. perfect. So, babalik lang ako sa pandemic. So, bago mag-start yung Don't Blink Creations, nag-pandemic, nawalan ng shows ang karamihan sa mga kasama natin sa ABS. And isa na rin ako dun. Okay, but I was still part of ABS kasi meron kaming ginagawang shows sa Jeepney TV. And yung Jeepney TV na channel na yon, meron mga online shows na ginagawa, ako yung nagdidirect. So technically, hindi ako nawala sa ABS. Pero dahil nga hindi naman din ganun yung yung sakto lang din yung bayaran, di ba? Minsan umaabot na rin sa point na kailangan mo nang gumawa ng something, di ba? Na para pagkakitaan. Kasi nga nung nawala yung mga shows, same pa rin naman yung bills natin. Nung nawala yung shows, same yung binabayaran, same yung mga loans. Pero yung pasok ng pera, yun ang hindi the same. So, syempre, kailangan namin gumawa ng paraan. And etong Don't Blink Creations ngayong yung naisip namin na buuin. Not only for ourselves but also for the people na nawala din sa ABS kasi ang intention din is to make a prod house para makakuha kami ng mga taong nawala sa ABS at bigyan ng trabaho. Like the cameramans and the writers, production assistants. So kapag may mga project, sila kaagad yun. Ang tawag na namin dun, sagip kapamilya eh. Kasi may sinasagip namin yung mga kapamilya namin na nawalan ng work sa ABS. So kaya nabuo ang Don't Blink Creations. Yan, doon And ang why nag-start did you yun. call it Don't Blink? Okay, kasi before the pandemic, mahilig kami ako kasi before mahilig ako mag-edit. So yung mga travel vlogs ng aking buting may bahay na si Allen na napakaganda. Ay, ayan, okay. Yung mga vlogs namin, ang hilig ko kasi mag-edit yung cut to cut pero mabibilis. Walang music, yung not shot lang. Okay, so kung kung gusto niyo makita, play BTR. Hindi, wala Napanood pala. ko yan. I was able to watch some of your videos, yung mga Ayan. travel. Yes, Yes. ganda. So yung cutting nun, wala pang pinakamatagal na yung mga 2 seconds. Sobrang bilis lang. Kaya nagkaroon kami ng page na Don't Blink muna.
Kaya dahil Don't Blink, galing yun sa Don't Blink na wag kang kukurap ko kasi may mamimiss ka dun sa video eh. So sobrang bilis ng editing, parang ganun. So coming from that Don't Blink na idea namin sa paggawa ng mga videos, nag-isip kami nung pangalan ng Prod House na ang dami pa namin inisip. As in, wala pa yung salitang Don't Blink kung saan saan na kami napunta. And napagkasundo namin ng wife ko na yung don't blink na lang kaya ang gamitin natin. Tapos duktungan natin ng something na magtutunog kahit papaano ano, na production house. And yun na nga, yung creations na dinuktong namin kasi syempre, ang ang goal din namin is to create events, di ba, vlogs, commercials. So, parang may sense din na yung word na creations yung gamitin namin. Kaya siya naging Don't Blink Creations. Yun yung kwento nun. Ganda. So parang, 'di Yes. ba? I like the idea na yung talent niyo nagamit niyo siya nagawa niyo siya into a business. Tapos hindi lang kayo yung na-bless, nakapag-bless pa kayo ng ibang mga kasamahan natin sa industriya na nawalan niya ng trabaho during the pandemic. Amen to that. 'Di ba? So I think that's a miracle. That's something, no? Was it Yeah, ano, it's a parang merong nag-inspire sa inyo na gawin yan? Meron bang ganun? Meron bang ganong vision? Or basta nagising ka na lang tapos, ay, gusto ko na gumawa ng ano? more on feeling ko pareho kasi syempre nandun tayo sa tama ka nagising ako kailangan gumawa kasi reality check katulad na sinabi ko kanina walang pumapasok na income eh di ba so darating yung time pagkagising mo kailangan gumalaw kailangan gumawa ng something and yun na nga and at the same time yung inspiration din na to help others nga na alam natin na kasi alam natin during pandemic, di ba? Hindi mo pwedeng i-compare yung buhay mo sa iba na eto kami. Pero mas malala kasi hindi mo alam pinagdadaanan din yung iba ng pandemic eh. Bawal ang comparison na sobrang lugmok kami kasi yung kwento ng ibang tao na nakakilala natin or hindi nakakilala ng buong mundo Oh, mas malala. yes. Di ba? So Yes. nandun din yung inspiration na tutulungan yung mga kakilala natin na alam natin na ang source of income lang talaga is yung ABS din. So, I think it's both na nagising kami na kailangan gumawa and yeah, the inspiration to help other Ah. people. May may takot ba? May takot ka ba naramdaman nung time na inisimulan mo siya? Or parang worry? Meron ba ganun? O malakas lang kagad yung loob mong gawin siya? Yung una, parang hindi ko masasabing natatakot, pero siguro ano lang, mas more on kailangan step up lang ba? Step up na kailangan maganda yung gagawin mong ano na project kasi ang naalala ko ito yung unang project kasi ng Don't Blink eh yung kay Brian di ba hindi pa nauna yung kay Brian okay yung yung unang project ng Don't Blink kasi yung wife ko nasa Jeepney TV and medyo nauso yung online shows di ba so Mm. yung isa sa mga amore anong show. Ayan, merong FYE na digital na ginawa ang ABS for your entertainment, I think. So as far as I can remember. And kumuha sila ng tao na magdidirect, magsusulat, mag-edit ng show na to. Okay, so kami, inirefer ako ni Allen na kaya mong gawin yan. Eh, syempre kami, kailangan natin gawin to kahit na ang dami kasi kailangan din na source of income eh. 'Di ba? So yun yung isa sa mga unang project namin, yung mga ganung online shows. And then after noon, meron pa kami yung kinikwento ko yung kay Brian. Si Brian kasi kaibigan ni Ryan Bang 'yan. Okay na lumaki sa New York, tumira dito, naging tropa namin. Ang trabaho niya, nag-edit siya ng mga kasal na ginagawa sa New York. Nasa Pilipinas na siya. So yung mga Wow! mga prod houses na gumagawa, nagko-cover Siya ng yung kinukuha weddings sa New mag-edit. York. O, nagumagawa ng video coverage sa New York, pinapadala kay Brian.
So si Brian, nakwento ko lang sa kanya na yun nga, medyo tagilid tayo ngayon sa income. Sabi niya, gusto mo, edit ka ng isang video lang ng wedding. Tapos ito ibibigay ko sa iyo. So, ganun yung nangyari. Yun yung isa sa mga naging projects ng Don't Blink. And then nagtuloy-tuloy na yung yung magpasikat ni Vice Ganda na VTR dahil nakalock in ng buong Showtime staff sa loob ng ABS, hindi sila makapag-shoot sa labas. So kinuha nila yung Don't Blink para i-shoot yung VTR ng magpasikat ni Vice Ganda. Kami rin gumawa yun. So yun yung isa sa mga projects ng Don't Blink. And then nagtuloy-tuloy na nagkaroon ng mga corporate events na. Yun. Nice. I think bottom line here is it's all about also relationships. Kasi 'di ba, yung mga initial na nagtiwala sa company nyo are actually people who talagang nagtitiwala sa kakayahan mo. Ang dami mo naman kasing talent eh. 'Di Hindi, ba? 'Di ba? nakakaya All naman sa 29 years, ang alam lang natin Oo nga, maging dapat naman talaga, 'di ba? I think yun, it's about relationships. That's one. Making sure that you have good relationships with the people you work with. And then second, I'm getting also is yung you keep improving yourself. 'Di ba? yes. Dapat tumataas yung value mo. Yung parang whether you stay in one company or not, kailangan lagi kang may bago natutunan, nag-invest ka sa sarili mo, para you can add value more to other people. And that's the way you increase your value as well. Yeah, at Di saka ba? gusto ko din i-share na napaka-importante ng nung kung paano ka makitungo sa tao. Kasi Totoo. yung connections nandyan, pero hindi sila ko-connect sa'yo kung hindi maganda ang pakikitungo mo sa kanila eh. Di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa Don't Blink lalo, pag magsa-start kami, be kind to all. Okay? Hindi ko sinasabing, o baka kasi may makaaway kayong kliyente, hindi nyo alam, kliyente pala. Di ba? Ang lagi ko sinasabi, mababa man yan o mataas man ang tingin mo dyan, hindi siya naka-coat and tie, di ba? Pantay lang Mm, yung trato natin kasi true. hindi mo alam in the long run, etong taong ito, yan yung tutulong din sa iyo pag tumagal. So lagi namin sinasabi ng wife ko yan sa mga staff namin sa Don't Blink bago mag-start yung event na be kind, rewind. Ay, hindi, iba pala yung VHS pala yun. Sabi ko, be kind to all. Kasi yan yung babaunin nila na yung pagiging mabait sa tao, yan yung makakatulong sila in the future. Makakatulong sa kanila in the future yan. Ang maging mabait. Kasi once na alam nila na ganun ka, yung connections, yun na yun. Pag nakita, uy, si magaling yun sa kunin natin, tsaka mabait Yes. pa. Kasi number one lagi yung mabait eh. Hindi yung magaling eh. Ang gusto kasi Oh, natin wala nang toxic na nakatrabaho. Gusto natin relax na lang kahit na sobrang ngarag na ng trabaho. Pero relax lang. Ganun lang ang Don't Blink. Bawal lang nagagalit. Ako lang. now, Inamin ko tao lang po ako. Hindi po ako curious ako, perfect ha. direct. Ano na? Nag-ano ka pa rin ba? Nagse-say bad words ka pa rin ba? I am not perfect, pero kapag during the event, minsan napapaganon ako. Pero that's during event lang. Pero I am trying. Minsan nga pagkatabing asawa ko, pag alam kong nagpapunta na ako doon, nahawakan na ako sa balikat, pinapakalma na niya ako. Kasi alam niya na, Oo. eto ka na naman, relax ka lang. Yung mga Oo. ganun. Mm. Palitan mo na lang yung word. Yeah, yung nagiging potek na lang. Oo. Bad word, Yeah. bad words. Bad word na lang sabihin ko. Pero it's a Oo. spur of a moment. Kaya minsan Yes. na kaya ang lagi kong naman kasi diyan, syempre I'm trying to change my way during the event kasi alam ko in my heart bago naman from pre-prod mabait naman ako, hindi naman ako na kinakatakutan na tao. Pero minsan kapag siguro nandun na kasi yung pagiging meticuloso kong director at pagiging perfectionist and very no-no sa akin na kapag sasalang na pumalpak dahil sa kanila, hindi dahil sa akin. Medyo masakit sa akin yun. Kumbaga, I did my best.
the whole time and then masisira dahil lang sa isang kapalpakan. So yun yung medyo it kind of ticks me off. Pero I'm still working on it na alam ko naman na syempre kailangan kong baguhin yung mga ways ko na yun. Pero ang laki na ng binago ko kaysa dati. Alam ng wife ko yan. Ang laki na nang Wow. na-improve ko. Ang laki na nang na-improve ko. So I'm still improving dyan sa part na yan. Wow, that's good to know. Okay, Yes. Di meron ba ka pa bang nag-improve ako? gustong Oh, super daw, sabi niya, oh, di ba? wow, nag-approve si Mrs. Yes. Mm. Meron ka pa bang gustong ikwento na miracle story for us? Okay. Etong miracle namin, ito talaga yung masasabi kong God is truly alive and in our life. Okay, balik tayo sa pandemic. And sabi ko nga, the income nabawasan, pero yung loans, yun yung mabigat eh. Yung loans, di ba? The bills are okay. Pwede ka magtipid sa kuryente, yung pagkain, pwede ka magtipid sa pagkain. Pero yung loans, yun yung hindi mo mapapalitan na... So, may mga loans kami na every month, nakikita mong nababawasan yung kaban mo sa bangko. Kasi walang dumadagdag, nababawasan eh. So parang dumating kami sa point na sabi ko, parang maabutan na nung bawas ng loan, yung income namin. Eh, syempre, ang hirap nung ganun eh, di ba? Ay, baka dumating yung time na kapag auto-debit kasi siya eh, parang ganun eh. Anong So, loan ba to? Loan sa bahay? sa bahay. Tapos may Oo, mga condos pa kami kasi kaming kinuha sa M-Place na eh. investment. Yeah, pati car. So sabay-sabay, sabay-sabay. So dumating yung time na meron pa akong mamahal ba tayo napunta sa bangko? Ano gagawin? Alam ko na. Meron akong dollars saving account. Okay, na withdrawin ko, i-encash ko, lalagay ko sa savings account in peso. Para kahit pa paano, pag dumating yung next loan, may laman. Okay, so pagpunta ko sa bangko, sinabi ko kay Kim, yung hi Kim sa video, eto sobrang laki ng tinutulong sa atin yan. And nung sinabi ko kay Kim, sabi ko, Kim, i-close ko na yung dollar saving account ko kasi alam mo na, kailangan natin ng pera, ilipat ko sa ano. Tapos sabi niya, huwag mo i-close sayang. Sabi ko, hindi, kailangan ko na talaga eh. Walang pumapasok na ano. Ba't di mo na lang i-out itong investment mo? Sabi niya, anong investment? May in-invest ka dito na na parang money market something eh ng BDO. Okay, so parang nagulat ako kasi nakalimutan ko na siya eh. As in, nakalimutan ko na talaga siya. And then sinabi niya sa akin yung in-explain niya sa akin. Sabi ko, magkano ba pinasok ko dyan? So sinabi niya kung magkano. Nagulat ako kasi it is more than we need. As in more than talaga. As in hindi ako makapaniwalang meron akong ganun sa investment. It was just a one-time investment that you did. Tapos It's nakalimutan mo na. nakalimutan ko na. Mm. Nakalimutan ko na talaga siya. As in wala akong idea na talaga. Kaya nung sinabi sa akin ni Kim na, direct meron ka pang investment dito sa money market na sabi ko magkano? Tapos sinabi niya, kinilabutan talaga ako kasi parang sabi ko, OMG, parang miracle to kasi parang, di ba, kapag you lose hope na eh, ginagawa mo na yung paraan, para, tapos biglang out of nowhere, meron palang ganyan, di ba, parang hindi ko siya iniisip na, nakalimutan ko lang. Alam ko miracle to kasi hindi siya yung tipong barya lang eh. Hindi siya ganun eh. Kumbaga, kayang tustusan ni Lord yung isang buong taon dun sa investment na yun, nakalimutan na namin. Kaya nung after nun, sobrang saya ko. In-out ko yung investment na yun. Pagpunta ko sa kotse, hindi pa rin ako makapaniwala. Tapos, tinatanong ng asawa ko, ano nangyari? Sabi, kinuwento ko sa akin. Umiyak talaga kami sa nangyari. Kasi parang
Wala, sobrang galing lang ni Lord na ano, parang He will provide for you basta huwag ka lang mag-worry. Yun yung ang pinaka take away ko dyan sa nangyari na yan. Kumbaga, huwag kang mag-alala, okay? Just, sabi nga nila, I don't got your worry back. about everything, pray Yeah. for, I don't worry about anything, pray for everything. Tama ba? Instead, pray about everything. Yun yung sabi Yes. sa isang Bible verse. Wala ka dapat ikaw worry, si Lord ang bahala. So after nung nangyaring yun, yun na yung pinanghawakan ko talaga eh. Kumbaga, wala tayong dapat ikaalala kasi kung ano man ang mangyari, si Lord gagawin niya lahat yan. And siya magpo-provide para sa iyo lagi. And kung ano man yung nangyari, may purpose palagi yun. So wag mo siyang iisipin na lahat negative. Kung may masama nangyari, may magandang plano si Lord kung bakit ginawa yun. Yeah. So simula nung mangyari talaga yun, grabe parang mas lalong tumindi yung faith namin kay Lord. Yeah. Yeah, sobra. So yun talaga Beautiful it's a story. biggest miracle talaga yan. I think most of us as human beings, 'di ba, gusto natin nagko-control talaga tayo. Mga control freaks tayo eh. Gusto Yes. natin ito, ganyan, ito gusto ko Lord, gano'n. But syempre, meron siyang will eh. Meron siyang plano, mas magandang plano for us. And hindi siya swak dun sa pinaplano natin, feeling natin. Lord, Yes. inaapi mo naman ako, gano'n. Pero Mm-mm. basta mag-surrender ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Magugulat ka na lang din in the end. Uy, ano pala yon, blessing in disguise pala yon. Ay, Lord, thank you, pinoprotektahan mo pala ako. Na mapapasama pala ako dun sa iniisip kong plano. Or, Lord, iba pala yung, mas maganda pala yung plano mo over than mine. No? Di ba? So, napakaganda, napaka-inspiring. Thank you for sharing that story. Yes, Yan. mismo. Ayan. So, as a financial advisor, wealth coach, yan, mag-invest na kayo. Tama. Kasi, di ba? Kasi you never know. Actually, nung pandemic, lahat na nakausap ko talagang they had to also withdraw, ganyan. Stop paying their insurances. Mm-mm. Sabi ko, mag magtipid na kayo sa lahat, wag niyo lang bitawan yung insurance niyo. Kasi Tama. the moment na may mangyari sa inyo, kawawa family niyo or magkasakit kayo, wala kayong mapagugutan and all that. And yun, if you have emergency fund, kung dati 3 to 6 months na emergency fund nyo, increase it to 1 year to 2 years kasi we don't know the next crisis. We don't know the next one. So the next big thing. So might as well be prepared for it. Now let's talk Yes. about you as a father. Kamusta ka Okay. naman? How's your relationship? Naku, ang laki na ni Jacob, right? Yes, si Jacob ay 24 years old na. Still studying at ICCT as a mass comm student and tri-semester ba si Jacob? Tri-sem pero 4 years. Mas alam pa nung asawa ko, di ba? Ano yun? Gagayahin ka niya? Mascom Ah, eh. yes, and proud ako kasi yung last event namin, nag-shadow siya as a stage manager. Para siyang, sa event kasi stage manager ang tawag eh. Sa ABS, floor director, assistant director. So, isinasalang ko na siya sa mga ganun para lang makita na niya yung mundo na papasukan niya. Ayan. And yung relationship namin, before, hindi maganda sa kabila ng mga nangyari. Alam mo na siguro yan. And inayaan lang namin mag-heal ang heart namin hanggang sa si Lord na talaga yung gumawa ng paraan na kasi kahit anong reach out ko sa kanya, ayaw niya. And inayaan ko lang na mag-heal. Di ba? Kasi time heals talaga eh. And after nun, alam mo yun, biglaan na lang na naging okay. Na hindi ko pinilit yung sarili ko na maging okay. Alam kong si Lord na lang gumawa ng paraan. And sobrang nagiging open na siya sa akin pagdating sa relationship na never naging vocal sa akin yun eh pero ngayon nakakapagsalita na siya sa akin ng mga anything that he feels nasasabi niya sa akin so si Lord din siguro I know it's also one of the miracles in my life na parang yung mag-heal yung heart namin pareho, lalo na si Jacob. And yung ex-wife ko din, yun din pala yung isa. Nag-heal na rin yung heart niya.
And okay ang communication namin as ex husband and ex-wife How to are Jacob. you, how often do you spend time with Jacob? Pag may mga occasions like birthday niya, pag Christmas, 'di ba? Kapag birthday nung mami niya, nagpapadala kami ng cake sa kanila. As in okay ang relationship namin ng ni Wow. Jacob and my ex-wife. And also si my wife, si Allen. And the funny thing is, yung wife ko and my ex-wife ay magkasama sa company dito sa CPI, which is Jeepney TV. Yung CPI kasi is under ABS-CBN din. And Ah, minsan, pag nagmi-meeting, nagzo-Zoom, magkasama sila sa Zoom eh. Yeah, pero they are both super okay. ang galing, galing-galing ng Yes. Lord. Yeah, all Yes. credits So, to God for the healing mismo. process, 'di Lahat ba? yan si Lord talaga. Lahat si Lord talaga. Yeah. And I think because maganda yung relationship mo in those areas, there's healing, nabe-bless din kayo sa company. Ako Tama. paniwala ko yun eh. Pagka ayos ka dun sa mga, ano mo yung mga ganong areas, be-bless ka lalo ni Lord. Magiging Totoo channel of yan. blessing ka lalo. Diba? Totoo yan. As in, it will follow talaga. Everything will follow. Parang yung sinabi ko kanina na kailangan maging mabait ka sa kapwa mo. As nasa Bible din naman kasi, 'di ba? Kailangan maging, Mm. 'di ba, yung ba't ka magiging masama? Walang point eh na maging Yeah. masama ka Saka, eh, 'di ba? two of the greatest commandment is to love God and love your Yan, neighbor as you love yourself. mismo. Diba? Mismo, 'di Ayan. ba? So it will follow talaga. So, ito next question ko sa'yo. How are you loving yourself? As a father, minsan may tendency ka na looking after your wife, your child, and may business owner ka pa. So, how are you taking care of yourself naman? How am I taking care of? I know na sobrang alaga ako ng asawa ko. Yun ang masasabi ko. As in, number one fan ang aking asawa. Lahat suportado. Talagang ipupush ka niya na pag may ganyan, siya magsasabi na kayang-kaya mo yan. Okay, pero Mm. me as taking care of myself, physically, hindi nakakapag-basketball naman ako, pero spiritually, I know na healthy ang relationship ko kay Lord. Very vocal naman ako sa ganyan. And siguro, once na ganun yung relationship mo kay Lord, alam natin na naaalagaan mo yung sarili mo. Kasi very positive ang outlook mo sa buhay eh. Di ba? Once na positive Yes. lahat, pati mentality mo is okay, I'm pretty sure ang magiging problema na lang is physically kasi kung di ka nag-exercise at kumakain Mm. ka ng mga taba, yun lang. Pero Yes. spiritually, Do you still mentally, smoke ka pa? ano na po ako, I'm 49 and 40 years old ako nag-quit. So 9 years na akong na Wow. na hindi nagsisigarilyo. Wow. Yeah, so Congrats. Kasi alam mo totoo. naman, nung tayo magkasama, alam ko, Tama. Alam mo tara, punta na 'yan. tayo doon sa Yossi area. Ay, guys, hindi po ako Minsan nag-Yossi. sasamahan mo pa ako magsigarilyo, magkakape ka. Oh, magkakape lang ako. Chika-chika Yes. lang tayo, pero Mm. never never talaga ako nag-Yossi nung nandun ako sa Tama. ABS, 'di ba? Pero Yes. mas deadly pala 'yun. Mm. Mas deadly pala yung second hand smoke, no? Mas Parang deadly. mas Oh, may, deadly may, may pala. third hand smoke na nga eh. Yung third Oh. hand smoke, yun yung mga dumidikit sa pader, tapos nasisingot mo. Third Oo, hand smoke nasisingot daw mo pa yun. rin. Yeah, Yeah. delikado din daw yun. Yun. And I hope you're also having frequent checkups, like annual or meron ka rin sanang ganun, Yan. ha? Dahil sa asawa ko rin yan. Dahil sa Oo. asawa ko. Minsan pupunta kami ng clinic, magpapacheck up ka. Damay na pala ako. Yan. Magugulat ka, Ayan. tatawagin ka. O ba't ako tinatawag? Kukunan ka na ng dugo. Wala akong idea Wala sa ka nang ganyan. magagawa. Wala na. Pero yung si wife ko, yan yung number one sa ganyan. Kaya syempre, sunod lang Ayan, tayo. buti naman. Ayan. Yes. So, napaka-blessed pala ni Direk Jem kasi meron siyang asawang napaka-maasikaso. I hope to Sobra. meet also Allen someday. Sana Amore. makapag-meet din kami. Tapos ka? Ah, Ayaw niya. oo. Ayaw niya lumabas sa camera. I mean sa in person baka makapag-meet kami someday din. Okay, okay. Ayan, O, tama. chika-chika kami. Ayun. Mm. So, we're about to wrap up our conversation dito.
One final question na lang sa'yo, Direk Jem. Yan, ito Sige. much awaited answer sa tanong. If you were given an opportunity na mabuhay ulit with a different, would you ma-rebirth ka, would you want a different life or the same life na dinaanan mo? And why? O, di ba? Parang Okay. universe. Thank you for that beautiful question. parang, parang Miss Universe lang eh. Okay. Ang pipiliin ko, same path. Pero siguro, yung same path na yon, i-correct ko yung mga mali ko kasi alam ko na nagkamali ako dun eh. Di ba? So, kung alam kong mali yung pagkakagawa ko sa ganyan, i-correct ko na. Pero I wouldn't exchange my life to anybody else. Tsaka siguro ang number one na i-correct ko din is yung magkaroon ng time sa nanay ko. Kasi maaga siya nawala, 1999. Nasa 20s pa lang ako nun. So yun yung, kung papabalikin mo ako sa time para ulitin ng buhay ko, I will do the same, pero I will add more time with my family. Yan yung gagawin ko. Yan. So, a good reminder for everyone listening to us right now, if you're a parent, if you're a child, make it a point to really spend quality and quantity time with your family. Kasi hindi mo na Exactly. mababalik talaga yan. Hindi na. Kung, diba, never na. And we Never. don't want to live in regrets. Sabihin na natin yung mga gusto natin sabihin sa kanila, I love you na kayo, magkapatawaran na kayo, bawal lang mga kimkiman na sama na loob na yan. At Tama. walang mangyayari dyan, di ba? Makakadagdag stress lang yan sa mga lives natin at magre-reflect sa mga wrinkles natin sa mukha. Tama. So, Tama. just be happy and just stay positive, not with COVID, but with outlook in life. And yun nga, yung mga minention ni Direk Jem about being kind to others and being always parang yung maganda yung relationship doon sa mga nakakatrabaho, sa mga nakakasalamuha. I think one thing that I always remember with you, Direk Jem, is you can always converse with a stranger and win them. Magaling ka dun eh. 'Di ba? Yung Talaga ba? mga, yeah, oo. Magaling ka doon. Yung para bang magaling kang kumausap ng mga kahit sino. And then, hindi ka introvert eh. Feeling ko. O Di ba na-develop mo na lang yung madaldal comfort. lang ako? Madaldal ka lang talaga. Ayan. So, ayan. So, I'm giving you this opportunity, Direct Jam. Thank you very much for joining me in this interview. Feel free to share any of your business, promote your business, saan ka ba nila mafa-follow. Ayan, go ahead. Okay. Before ako mag-promote, gusto ko lang i-share din yung favorite verse namin ng mag-asawa. To end in this interview, Romans 8:3:1. Okay? If God is for us, who can be against us? Okay, ibig sabihin, pag meron si Lord sa tabi mo, sapat na. Okay, wala ka nang isipin na sinong kaaway, kung ano pang dumating na delubyo sa buhay mo. Pero alam mong si Lord nandyan para sa iyo. Wala ka nang hihingin pa. So sana maging favorite verse din ito sa mga nakikinig. Romans 8:3:1. Okay? And i-share ko lang, ang ganda din kasi nung meaning ng number ng 831. Kasi yung 831, kung bibilangin mo yung letters ng I love you, that is 8. Okay? And 3, that is 3 words, I love you. And 1, yun yung si God. Okay? So, isang ano ko lang yan na about the number ng 831. Yan. Okay. And for you guys who are listening right now na gusto mag-follow, kahit wag nyo namang i-follow yung account ko, kahit in Don't Blink Creations na lang po ang i-follow po ninyo. Nasa YouTube, nasa Facebook, nasa Instagram, nasa TikTok. Don't Blink Creations. Yan, para sa mga updated na ng mga vlogs and events. And if you want to connect with us and to avail our services, Don't Blink Creations is a one-stop shop. Meaning, we do events, we do commercials, we do music videos, we do films, we do TV shows, we do vlogs. Lahat po ng kailangan nyo. We are a full multimedia production now. So, anything under the sun about multimedia, we can offer you. Ayan po.
Wala kayong SM. We've got it all for you. Yun. Perfect. We got it Saka all. I can totally guarantee you guys that if you work with Direct Gem, talagang excellent talaga yung work. Ay, salamat naman, Miss Patunay ko Janet, yan. sa Kasi I've worked pag-vouch. with him. Ano yan? Ok-ok. Ok, ok. OC, OC, oh. Wala, Osi-osi. bit-bit ko Hindi. rin yan eh. Bit-bit ko pa rin yan hanggang ngayon eh. Hmm. Sobra. Oo. Ayaw na ayaw niya ng sa set na nandun ka na tapos wala yung mga gamit, wala yung mga props. Nagagalit, no? O hindi, ano, hindi na ako nagagalit nun, pero OC pa rin ako. Oo, syempre 'di ba? Kasi 'yun naman yung ano talaga sa atin ni Lord na 'di ba? Gagawa ka na lang naman ng gagawin mo, gawin mo na with excellence, 'di ba? And Exactly. because we're all created by God and He is excellent, He is perfect. So we try to do our best to be that. But of course, we always ano din, parang put our understanding that not all people are like us. 'Di ba? Tama. 'Di ba? We have our own unique gifts. And I think siguro magandang iano dito is kailangan mahanap mo yung purpose mo sa buhay. Ano ba yung talent mo na kaya mong iserve sa mundo and use that to serve not only yourself but many people. Kasi ultimately, gusto naman natin lahat makarating sa heaven, right? Yes. Oo, Tama. yun naman ang purpose talaga natin. Temporary lang talaga ang buhay natin dito sa mundong ito. Tsaka di mo Ayan. mabibitbit yung yaman mo sa sa heaven. Kaya mas focus True. on God palagi. And ako naman, I always believe that the purpose of wealth is really to bless people. So sana ayusin natin ng mabuti. We manage our finances well so that we bless a lot of people with the wealth that was entrusted to us. Amen to that. Yan. Thank you very much, Direct Gem, for your time. Really, very insightful yung discussion natin. Nakailang beses akong tawa, nabilang ko ba, mangyak-ngyak pa nga ako sa kakatawa dito. Pero I really, na-miss kita. Talagang sobra. Ilang years tayong hindi nagkakwentuhan ng ganito kalalim. Kaya nga eh. At ganito katagal. I hope, ayun, let's schedule a date. I'll bring my husband, you bring your wife para nako, isa din yun pag nakasama mo yung husband ko. Tatawa ka rin ng sangkatutak kasi Okay. komedyante yung napangasawa ko eh. Perfect. Perfect. Hindi mo nga At, pinakilala sa akin nung nag-meet at tayo eh. schedule natin yan kasi pwede mo rin siyang gawing talent kasi pangarap niya rin mag-artista. Kaya lang, kailangan yung mga roles niya, yung mga pang big guys. Kasi laki-laki na asawa ko, di ba? Ayan. So, Teka muna, friends. teka muna, Oh, bago mo tapusin. Sa mga nakikinig ngayon dito, gusto ko lang din i-comment si Miss Janice. Okay, ang hmm, tagal namin nagkasama sa ABS. I've seen her ups and karamihan din mga downs, lalo na nung sa isang show kami ng comedy. And we've talked a lot about that. Nagkaroon kami ng one-on-one sa mga nangyayari. And may purpose talaga si Lord sa lahat, as in sa true. lahat. Okay? If feeling nyo na sobrang lugmok na kayo, okay, Miss Janice can attest to that, na abot na niya yun. Pero tingnan mo siya kung nasaan siya ngayon. Di ba? From down, tinulungan siya ni Lord na makabangon, and tingnan niyo kung nasaan na po siya ngayon. So, Yes. isa po siyang, Yes. ito pong nakikita niyo ngayon is a living testimony na kahit anong lugmok niyo po sa buhay, okay, there is always life as long as si God pinapaniwalaan. True. For every breakdowns, there is always a breakthrough. Yun, ang ganda. Ang ganda niyan. Diba? Babaunin ko yan. Babaunin ko yan. For all, Ayan. paulitin mo nga, ulitin mo. For every breakdown, there's always a breakthrough. Okay. Breakthrough moments yan. Oo. Yung mga tipong you're about to give up na on something, don't give up. There are times that you have to let go of something, but parang meron pala siyang, it's a process that you have to undergo kasi it will lead you to your breakthrough. Ayan, ang ganda niyan. Babaunin ko yan, yung katagang yan. Kaya, Hihiramin ko sa okay. iyo yan. Yan na. Babay na talaga tayo ngayon. So, balay natin magkaroon to ng part 2. Di ba? So, thank you very Open ako. much. Open ako hanggang Thank part you. 10. Hanggang part Part 10 10. open ako. Next, well, next time meron na yung
Meron na tayong mga partnership, meron na tayong mga branding na by the time. Sige. Gusto ko Tapos yan. Gusto ko siguro yan. by the time si Direk Jem ng director ko. Oh, di ba? Sige, go. Game Oh, di tayo. ba? Okay. Thank you so much for this opportunity na ma-bless natin mas maraming tao because of your sharing, Direk Jem. I'm sure ma-bless sila with your sharing. And for those who are watching us right now, feel free to reach out to Direk Jem. Talagang matutulungan nila kayo sa mga pangangailangan nyo when it comes to events, to commercials and all that. And ultimately, what we did today is actually a testament of God's grace and forgiveness and love, and all those blessings will talagang babaunin natin yan as lessons in life. And my encouragement to all of you watching us right now, continue to unlock more miracles in your lives and be a blessing to others. Cheers and see you in the next episode. Bye! Bye guys. God bless.